Mga minamahal na kapatid sa Panginoong Jesucristo, magpasalamat po tayo sa Panginoon dahil sumapit na naman ang simbang gabi. Ito'y pinananalikan ng mga Pilipino at nakakatuwa po dahil sa ibang bansa kung nasaan mayroong malaki-laki sambayanang Pilipino, mga overseas Filipino workers, mga migrants, nagkakaroon ng simbang gabi. Ito ang isang bagay na ating kontribusyon sa iba't ibang bansa sa mundo ngayon. Kaya may mga nagsasabi, iba-iba na nga ang tunog eh. Saan ka pupunta? So, simbang gabi. Pati sa Amerika may simbang gabi na. Hindi nga lang puto bumbong, cake, cupcake, sabi niya. Pero meron pa rin pansin at lugaw. Katulad po ng sinabi natin, ang siyam na misa, siyam na umaga, ay sagisan ng siyam na buwan na dinala ng mahal na ina, si Maria, sa kanyang sinapupunan, si Jesus. Sa siyam na umaga, sumasama tayo kay Maria sa pananabik sa pagsilang ni Jesus. At tayo rin po ay humihingi ng tulong kay Maria upang lalo natin makilala ang kanyang anak at lumalim ang pananampalataya ng bayang Pilipino. Dito po sa Pilipinas, ang unang araw ng simbang gabi ay tinatawag din natin Youth Day, National Youth Day, dahil kapansin-pansin na ang simbang gabi ay napaka-pamoso, attractive sa mga kabataan. Pati yung hindi masyadong aktibo sa simbahan, basta simbang gabi, dumarating. Pwede ko bang malaman, sino sa atin dito ang tunay na kabataan pa? Taas ang kamay. Youth. Huwag kayo mahiya. Ay, puro na kayo matatanda. Wala bang kabataan dito? Ayun, taas tayo kami. Araw ninyo ngayon eh. Ako nga, nakataas ang kamay ko eh, kahit hindi na ako youth. Ayan. So, ipagdasal po natin ang kabataan ng Pilipinas. Hindi lamang kayo ang kinabukasan, kayo ang kasalukuyan. Ang mukha ng bayan ay nakikita sa kanyang kabataan. Ang pulso ng bayan ay nakikita sa nakararami sa ating populasyon, ang kabataan. Kaya kapag ang kabataan ay tatamlay-tamlay, patamlay ang bayan. Kapag ang kabataan pa-text lang, yan ang bayan, text lang. Kapag ang kabataan shopping lang, abay ang buong bayan, pa-shopping lang. Mga kabataan, araw nyo ngayon, samahan nyo si Maria. Ang panabikan ay si Jesus. Sino ba si Jesus? Paano ba siya makikilala? Paano nga ba? Sasabihin ng iba, mahigit ng 2,000 taon nung siya'y ipinanganak. Paano pa ba namin siya makikilala? Yan din ang tanong
sa narinig nating ebanghelyo. Si Jesus ay nakilala dahil may nagpatotoo sa Kanya. May saksi na nagpatotoo, siya nga ang anak ng Diyos. Sino yung nagpatotoo kay Jesus? Si Juan Bautista. Si Juan Bautista na naging tinig, inihahanda niya ang pagdating ni Jesus na salita ng Diyos. Kailangan natin ng mga Juan Bautista na magpapatotoo na si Jesus nga ay tunay. Pero sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, bagamat hangang-hanga siya kay Juan Bautista na nagpatotoo sa kanya, mayroon pa rin nagpapatotoo tungkol kay Jesus bilang isinugo ng Ama. At ano yun? Ang mga gawain na pinagawa ng Diyos Ama kay Jesus. Ang mga gawain ni Jesus ay nagpapatotoo na siya nga ang isinugo ng Ama. Ano yung mga gawain na yun ni Jesus? Nagpagaling sa mga may sakit. Binuhay niya ang namatay. Ang makasalanan, binigyan niya ng bagong pag-asa. Ang mga taong ikinahihiya ng lipunan, katulad ni Sakeo na tax collector, at yung mga babae na dahil sa kasalanan ay inalimusta ng lipunan, nilapitan niya, kinaibigan niya, binigyan ng bagong pag-asa. Hindi ka kinamumuhian ng Diyos. Lumapit ka, huwag kang matakot sa Diyos. Mahabagin ang Diyos. Kaya ang mga tao ang pakiramdam, wala na silang alaga, wala na silang pag-asa. Nakasumpong, nakakita ng bagong liwanag. Pati nga ang barkada ni Jesus, ang 12 apostoles, kanino siya kumuha ng barkada? Pangingisda, si Pedro na, papunganga. Walang masyadong alam, impulsive. Nandiyan pa si Mateo, na tax collector at mandaraya. Nandiyan pa si Judas. Kinaibigan niya, pinagkatiwalaan niya. Ito ang mga gawa ni Jesus na sumasaksi, nagpapatotoo na dumating na ang Diyos. At ang handog ng Diyos, pagpapatawad, pag-asa, pagdamay, pagkalinga. Sa gawa ni Jesus, ang mga dukha, ang nagugutom, ang nauuhaw, ang walang damit, ang walang bahay, ang mga nasa preso, hindi kayo paniwala, mahalaga kayo sa Diyos. At sa ganitong gawain, nakikita si Jesus na ang isinugo ng Ama. Paano makikilala si Jesus? Sa nagpapatotoo
at dalawang uri ng pagpapatotoo. Si Juan Bautista, tao na magtuturo, ayon si Jesus. At ikalawa, mga gawain ng katarungan, ng pagdamay, ng pag-asa sa mga tao. Yan din po ang sinasabi sa unang pagbasa. Gumawa kayo ng mabuti, gumawa kayo ng matuwid, manalangin kayo, ang dayuhan, tanggapin ninyo, ang mga nag-iisa at nangungulila, makatagpo nawa sa templo, sa tahanan ng Diyos, ng kanilang tahanan niyo. Dito makikilala ng mundo si Jesus. Mga kapatid, palagay ko tayo rin naman kapag mayroong mabait na tao, pakiramdam natin, nakita natin ang Diyos. Kapag nakaranas tayo ng kabutihan mula sa ibang tao, pagdamay, paggalang, pagbibigay ng pag-asa, nasasambit natin, oh, blessing ito, blessing ng Diyos. Kailangan ng mundo natin ngayon ng patotoo na si Jesus nga ay dumating. Maganda naman ang mga Belen, maganda ang parol, maganda yung mga kumukuti-kutita, maganda yung mga Christmas cards, maganda yung mga regalo, maganda yung kung kaya, bakit ba hindi, maganda yung may hamon, may keso, may barbecue, kung kaya ba, bakit hindi? Maganda yung nakakapagbigay tayo ng sobre. Oh, maganda lahat yun. Pero ang higit na maganda, magpatotoo tayo na nakita na natin si Jesus. Magpatotoo tayo na sa pamamagitan ng ating mga gawa, ipapakilala natin si Jesus. Kailangan ng mundo yan. Higit pa sa Christmas card, higit pa sa hapon, higit pa sa cake, higit pa sa puto-umbo, higit pa sa bibingka, kahit masasarap sila. Higit pa riyan. Ipakita natin sa mundo na may katarungan, na may paggalang sa tao at sa buhay, na walang tao na binabaliwala, mahalaga ka, sugatan ka, makasalanan ka, mahal ka pa rin ng Diyos, may pag-asa ka. Sa ganitong pamamaraan na ipapakita natin, dumating na si Jesus. Mga kabataan, araw niyo ngayon, mag-isip kayo, paano kayo makapagbibigay patotoo kay Jesus? Sinong mga kaibigan ninyo ang nangangailangan ngayon ng pagdamay, pag-ibig, pag-unawa? Mga kabataan, ano ang pagbabago sa buhay ninyo na gagawin ninyo para lalong tumindi ang pagpapakilala nyo kay Jesus? Halimbawa lamang, baka sa halip na puro sa mall kayo mamasyal, bakit hindi kayo mamasyal sa
ospital at dumalaw sa mga may sakit? Bakit hindi kayo pumunta sa mga umpukan ng mga nagsusugal at nagiinuman at sabihin ninyo, mag-Bible reading tayo. Takbo, sabay takbo. Malay nyo, baka makinig. Baka sa halip na mag-card, sabihin, oo nga, mag-Bible nga kaya tayo. Sa halip na ang mga tinetext ninyo ay mga sale, 50% discount ngayon doon. O kaya mga ite-text nyo, mga kwento-kwento lang naman at chismis, mag-text kayo ng mga bahagi ng salita ng Diyos. Mag-text kayo ng panalangin. Sa alam niyong nalulungkot, mag-text kayo ng salita ng pag-asa. Sa ating pagkatao, sa ating gawa, sumaksi, magpatotoo. Nakilala mo si Jesus at si Jesus ay isinugo ng Ama. Pero yun ay hindi lamang sa mga kabataan. Ito po'y para sa ating lahat. Walang saysay ang Pasko kung hindi tayo magpapatotoo. Si Kristo ay dumating. Siya ang dahilan ng Pasko. Kaya huwag natin aalisin ang mata, puso, bibig kay Jesus. Magpatotoo kay Jesus. Tayo po'y tumahimik sandali at ialay ang ating